Hey mommy, samahan niyo po akong tsumika sa inyo ngayon at i-share ko po sa inyo kung ano yung mga ginawa kong ways and mga things paano ako madaling nanganak kay Koa. So, nung last year pa yon, di ba? So, last year, kaka 1 year lang po ng baby ko and i-share ko po sa inyo para po magka-idea kayo. By the way again, this is Mommy Ro. I am a wife, I am a mom, and I am a marketer affiliate. And welcome back to my channel! So mag-eyeglass lang ako kasi hindi ko makita yung notes ko dito. So anyway, ano nga ba yung ginawa ko? To tell you honestly guys, I am really tamad talaga. Tamad talaga ako mag-walk nung time na nabuntis ako kasi masyadong masakit sa puson banda kapag naglalakad ako lalo na kapag mababa, parang ganyan. Yun, hindi talaga maski sa stairs ganyan, hindi talaga ako nag-walk at saka medyo malaki kasi yung chan ko kaya akalangan nila na malaki yung baby ko kasi malaki yung chan ko. But all over sa ano ko, sa chan ko ay ano lang yun, tubig lang yun ang laman. So yun, at saka maliit lang yung baby ko nung lumabas. And hindi din naman ako nag-diet. Actually, kain nga ako ng kain nun eh. Hindi ako nag-diet pero yung baby ko talaga is maliit lang. Parang 2.63 kilograms lang yan siya. And yung damit ko. And anyway, yung daddy niya kasi pitit, ganyan noon. Kaya siguro din si Koa, maliit din siyang lumabas. So anyway, ito yung mga tips and ma-share ko sa inyo yung mga ginawa ko din na para madali lang mga anak. So first talaga is um, nung time na na ako, 36 weeks na ako, nag-start talaga ako na mag-take ng primrose oil. So isang box lang yun, nabili ko yun siya sa TikTok ko, 2 box. Tapos buy one take one kasi. So ininom ko lang one lang yung ininom ko. Hindi ako nag-take sa through vaginal ganyan. I-take ko talaga, inom talaga. So yun, morning and evening. So for 15 days yun siya. So a total of 30 capsules for 15 days, ganyan. So, yun yung una. Pangalawa, sa pagka 26 weeks ko din, nag-start na din talaga ako mag-take ng pineapple, mag-eat ng pineapple fruit and pineapple juice. For pineapple fruit, bumibili kami sa palengke pero yung juice talaga hindi ako hindi ko tinetake yung Tetra Pak na pineapple juice, for example tang ganyan 8 o'clock na pineapple, hindi yan yung ideal. For me talaga is ideal yung pure talaga na pineapple juice. And yung tinitake ko naman ay yung sa supermarket, yung Del Monte ba yun siya na pineapple juice. So siguro naka 6 to 8 na 1 liter ako na ganun. So yun yung iniinom ko talaga. More on talaga juice kasi makaka-help na talaga yun siya, pineapple juice. So, and then pangatlo is more on water talaga ako, like talagang uhaw na uhaw na uhaw na uhaw ako sa aking pagbubuntis, which is nice talaga. Talaga siya, the more you take water, the more healthy you are, para sa akin yun. Pero may mga instances din no na hindi masyadong pinapainom ng water yung buntis kasi baka maano daw yung baby, malunod yung baby sa chan. Pero sa mga complicated na yun siya thing, kasi may nabalitaan din akong ganun eh. More on water na naman siya, akala niya healthy ganyan pero bakit yung baby niya is nalunod, parang ganyan ba. Pero anyway, so yan yung ginawa ko. Of course, you need to consult your doctor as well, okay? And then, so yun nga, nasabi ko din sa inyo na less walk ako. Kaya ang ginawa ko talaga, tamad din ako magpunta sa labas, ganyan, magpainit kasi talagang aircon lang ako. Naka-aircon lang ako sa kwarto talaga. More on aircon lang talaga ako sa kwarto, higa, ganyan, lakad konti, ganyan, tamad talaga ako guys. So yun, ang ginawa ko talaga yoga ball. Nag-order ako ng yoga ball. Makikita niyo yan sa showcase ko dun sa kabilang app. So yun, yoga ball talaga, ako ganyan for 30 minutes, 10 minutes, may time nga na ako 45 minutes. So nag-yoga ball lang ako nung malapit na ako mga anak. Pagtungtong ko talaga ng 36 weeks, doon na talaga everything talaga nag-take na ako ng mga possibilities ng mga steps, ways para ako, madali lang ako mga anak. So yun nga, yoga ball, which is really so helpful talaga. Yan talaga yung mai-recommend ko sa inyo, mai-share ko talaga sa inyo when you do yoga ball, tanggal lahat. So yun nga, best choice talaga, best ideal kapag may yoga ball ka. Isa pa, benefit sa yoga ball is parang naaano niya yung pag-walk good, parang instead of walking, yoga ball yung ginagawa mo. So yan ako, may yoga ball ako, ganyan din. Na-miss ko nga yan actually. Ano ba naman itong damit ko? So anyway, squats. Squats ako. Like,
10 lang, 10 a day, 10, 15, ganyan lang, 20 a day. Minsan nga wala. Pero yung legs ko talaga, ginaano ko, para butterfly thing, ganyan, butterfly position kapag umuupo lang ako din, ganyan. Gaganyan ako. Hindi niyo ako makita, pero yung ano niyo, parang to paa to, tapos yung leg niyo, ganyan, gaganyan siya. So, yan yung ginawa ko. And I hope you will do that one as well para gina-practice kasi natin yung ano natin ba, yung puson at saka yung private part natin na mag-open, ganyan. And then, of course, hindi talaga mawala yung talking talaga sa baby, and then, magtalk ka sa kanya, mga things, ganyan, mga plans mo sa life para sa kanya, ganyan. Tsaka, lullaby songs. Everyday talaga ako na nakikinig ng lullaby songs para sa baby ko. Minsan yung phone ko nakatutok lang sa tiyan ko or tabi ng tiyan ko para mas marinig niya yung song na yun. Tapos, maramdaman ko talaga na like niya yung song kapag mag-kick siya. So yun, yung sigawan natin nasa tiyan ko pa. And then, the very important one talaga, hindi natin kalimutan na mag-pray and mag-lay hands good sa baby. So yun, mag-lay hands talaga sa baby. Hindi talaga dapat yan mawala. Laying of hands, and then kausapin mo siya with the Lord, ganyan. And then, yung mag-lay hands pa, kasi may power yan sa laying of the hands kapag mag-pray ka. So yun, hinihimas-himas ko siya kapag nagpe-pray ako, mag-pray kami together ng baby ko, ganyan. And pray niyo talaga na kanang normal delivery, and then maging okay ang takbo ng pagpanganganak mo, ganyan. Safety kayo pareho ng baby niyo. So yun. And then be positive, and of course, kailangan nating i-condition yung mind natin na kaya ko to, malalampasan ko to, lilipas din tong pain na to. So yan yung kailangan gawin natin. No? So yun, hindi ko na papatagalin pa. Maraming salamat sa panonood nyo ng video na to, and I hope na may nakuha din kayong mga information para po mas mapadali yung panganganak ninyo. So, bye! Thank you so much! And next stop is I will be going to share to you ano yung nangyari sa panganganak ko nung ako ay nanganak na. So, bye everybody! Bye mommies!